Magandang umaga sa buong mundo at sa ating bansa at lahat ng Pilipino. Ah, ako po'y magsasalita muli sa mga lumalabas na mga balita sa ating media, sa YouTube, sa FB, Messenger, saka sa mga newsmen, na itong mga balitang pinapaputok nila para sa sambayan ng Pilipino tungkol sa kayamanan ni Ferdinand Marcos na igagamitin na raw ng buong mundo para sa pag-imprenta ng kapirahan para sa project ng Pilipino dahil napag-usapan na o i-open na raw sa 2025. Sa totoo lang po, kung kayo mga Pilipino na hindi pa nakaintindi mula noon hanggang ngayon, ilalatag ko sa inyo ang katotohanan. Hindi naman masama ang magsalita ako ng katotohanan dahil dokumentaryo ang pinag-usapan natin. Hindi ako nagkikwento ng walang ebidensya. Sertipikado ng pangkalahatan sa buong mundo. Una, ito po, copy lang ito. Supreme Court Order 1994. Kayo po bang nakaupo sa gobyerno at kayo ang may pinag-aralan na kung kayo ay nakapangasiwa sa ating gobyerno, pamalaan sa bansa natin, itong desisyon ng Supreme Court, ito po ba, itatanong ko sa inyo mga opisyal ng gobyerno na nakaupo sa kasalukuyan, ang desisyon ba ng hukuman ng Supreme Court, ito po ba ay ino-honor ninyo? Ino-honor ninyo? Kasi maraming gumagawa ng Supreme Court Order na binabago nila ang laman ng desisyon ng hukuman katas-taasan. Kaya ako, kinuha ko yung totoo kasi ito ang totoo nakita ko. Nandito nakalagay sa loob ng desisyon ng hukuman na ang tunay na may-ari ng bansang Pilipinas ay si Prince Julian MacLeod Taliano. Yan po ay codename ng tatay ko na si Sultan Jolaspi Chua Kiram II na kung tawagin Prince Julian MacLeod Taliano o kung tawagin codename Dr. Jose Rizal. Malinaw. Kaya ko ipaliwanag yan kung bakit si Rizal ang tatay ko. Kasi kapag sinabing hindi totoo, sino mang opisyal ng gobyerno, ilabas ninyo ang death certificate ni Dr. Jose Rizal at ilabas ninyo ang buto ni Dr. Jose Rizal at saka yung linibingan. Pag wala kayong makita at wala kayong pakita sa akin, huwag kayong ngiwi ng mukha nyo dahil sawa na kami sa ngiwi ninyo. Gusto ko ilatag sa buong sambayan ng Pilipino hanggang sa buong mundo ang katotohanan. Kung kayo nakaupo sa gobyerno na mga opisyal ay hindi nyo ako kinikilala, masigit di ko kayo kinikilala rin na kayo opisyal ng bansa ko kasi ako may-ari ng bansa. Patunayan ko yan sa inyo dahil ang hukuman ng ating bansa ang nag-acknowledge sa akin, nagpakilala. Ang hukuman natin ang nagpakilala sa akin, hindi kayong mga nakaupo sa kasalukuyan. Tandaan ninyo, binabago-bago ninyo ang batas. Datapwat, kayong mga nakaupo sa gobyerno ang magkalinga sa gobyernong mamamayan na mahihirap. Kayo pa rin ang nagsumisikil sa karapatan pantao. Nagtuturuan kayo. Okay? Sana maintindihan ninyo ang paliwanag ko. Ngayon, sinabi ninyo, narinig ko, ito naman, kaya nirecall ko lang, hindi po ako galit. At hindi naman ako naiinggit. Gusto ko lang linawin sa sambayan ng Pilipino at saka sa inyong nakaupo sa gobyerno. Kahit kayo ay nakaupo dyan, mayroong din mga nakaupo sa gobyerno, walang alam tungkol dito. Sinabi ng isang vlogger o ano sa dyan, na media vlogger, na sinabi ng gobyerno na bayad na raw ang gobyerno ng Pilipinas sa utang nila. Kailan pa kayo nagbayad? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbayad na ba ng utang ng binak-up ng gold sa pira ng EBL? Mula kasi kay Cory, nung i-demonetize na ang EBL,
Lahat ng inimprenta ng presidente mula kay Cory, wala na pong backup hanggang sa kasalukuyan. Okay. Ipakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang utang ng Bangko Sentral. Deklarado ito. Silyado ito. Ito po ba, nakita nyo ito? Ito po ay 300 committee. Kopya ko lang ito. Sa listahan ng mga bansa na nangungutang. At dito nyo malalaman na si Marcos ay trustee, mandated, hindi po may-ari. At sertipikado ito ni Ferdinand Marcos ng 2 pirma niya at saka sertipikado ng Committee 300, Chairman, si Queen Elizabeth. Nandito lahat ang utang ng mga bansa, kung magkano ang utang at kung magkano ang ginto na binack up sa bawat bangko sa buong mundo na may kinalaman dito ang mga bansa na may utang nandito. At nandito rin ang pirma nila lahat. At nandito rin ang last will testament ni Marcos tungkol sa akin. Okay? Bubuksan ko lang yung utang ng Pilipinas kung nakabayad sila sa akin. Direktaan ako magsalita, walang paliko-liko. Una, ito po, ma'am, bigay mo lang ito, nandito, na si Marcos, ilagay mo, yan, sa baba, ituro mo sa kanila, na si trustee si Marcos, account holder. Trustee lang si Marcos sa pautang ng yaman ng royal family sa buong mundo. Nandyan, nakita nyo. Hindi po siya may-ari. Ngayon, malinaw sa pandinig ninyo ang aking sinasabi na ang mga bangko na sinasabi nyo ay may utang. Ang Bangko Sentral nandito. Nandito yung utang ng China. Ito po, pakibasa ma'am. Ilabas mo doon, ituro mo sa kanila ito. Kung magkaano, banggitin mo, basahin mo. Ituro mo sa kanya. Pangatlo. 700 quadrillion US dollar mula noong 1966, January 1, hanggang sa kasalukuyan, wala pang binayad ang China. Kaya, daang nunilyon, baka bikalyon ng utang. Okay? Malinaw. Kasi ako pagka nagsalita, may katotohanan. Nandun to galing sa UN, mail office. Nireceive ito noong February 26, 2007 matapos mag-lapse ang account sa buong mundo, yung tinatawag na kontrata ng bilateral agreement ng 300 committee na 177 nation kasama ang Pilipinas na may utang. Ngayon, hinahanap po rito yung utang ng Bangko Sentral ng Pilipinas para malinis sa konsensya ninyo. Baka sabihin nyo, kung sino man nagsabi na ang Pilipinas ay nakabayad na, nagsisinungaling sila. Sa totoo lang, nagsisinungaling sila. Wala nga pambayad sila sa pambili bigas. O ito, para maunawaan ninyo. Sige, sandali lang. Medyo kalmado lang kayo. Excited kayo. Yung iba, nangingit-ngit na rin sa galit. Kasi mabubuking na sila. Andito nga yung utang yung United States. Pero hindi ko na babanggitin. Problema nila yun, hindi ko problema yun. Andito na, babasahin ko na para malinaw. Andito Kasi ito, sertipikado ito ng UN noong February 26, 2007. Pirmado si Queen Elizabeth at si Ferdinand Marcos. At pirmado ang 177 nation kasamang Pilipinas. Si Minister Lauro Balahadyan Jr. Kilala nyo? Nagpapatunay na ang Pilipinas ay may utang sa royal family. Ito po, basahin ko yung account ng Bangko Sentral. Hindi po yung Central Bank of the Philippines na yan, binago nila yung pangalan yan para lituhin ang taong bayan. Ako hindi na ako malito. Central Bank of the Philippines Island with account number
348,757,4855,852. Worth of dollar ito, $500 billion, sponsored by 20,000 metric tons of gold, time deposit with 4% per annum, January 1, 1966, and with account number 77918,278, worth of ganun din 500, kasi 2 beses sila nag-renew. Kaya nga sabi ng bangko, i-reset naman uli. Nagre-reset, gusto nila i-reset ko, pero hindi sila magbabayad ng utang para din silang US. Magulang. Sino magre-reset? Kayo? Hindi kayo pwede mag-reset dahil hindi inyo to pautang. Ako ho may-ari ng pautang, hindi kayo. Kayo mga bangko, commissioner lang kayo. Ang galing nyo, no? May receipt copy ako sa inyo, mamaya malaman nyo. Yan po, ito po may mga bangko rito, lahat ito, yung iba pinadalan ko, yung iba hindi pa. Ang ginagawa nila, nag-merge na ngayon ibang mga bangko na lulugi. Hindi ko na babanggitin. Central Bank. Sabihin nyo, nagsinungaling ako. Hindi ako nagsinungaling sa inyo. Mapatunayan ko yan sa inyo dahil mismo may copy furnished doon sa Central Bank of the Philippines. Hindi ko pinapahiya ang Bangko Sentral. Dahil una, ito po. Yan. Ito'y pinareceive ko sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Taon 2023. Okay? Ito po, computer machine pa, anong receive nila? Andito sa dulo, ayan, sa may dulo ng, pakita mo ito. Yan ang receive ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po ang tinatawag na demand letter. Okay. Ngayon kung ako piki, maaari akong kasuhan ng Bangko Sentral kung piki ako. Sa Bangko Sentral, tumatanggap ang Bangko Sentral ng mga taong sinungaling at hindi totoo. Pupusasan ka doon ng CIDG, kundi NBI, kundi CIS. O kundi kung ano man yung ihuli nila, kung hulihin sila ng security road. Ako po legal. Ito po ang utang ng Bangko Sentral. Ayan o, dito sa number 5, ito ay mga account nila. Ito sa number 5, interest cost. Ayan, basahin mo. Interest cost. Kamera. 1,140 trillion. Yan po ang utang ng gobyerno ng Yan po. Pilipinas sa backup ng pira ng Pilipinas na inutang ng gobyerno na ginagamit nila sa Pilipinas. Ito po, ito. Yan ang backup ng Bangko Sentral kung saan nag-imprenta ng pira. Noon, ang panahon, ngayon, mula doon kay Cory hanggang ngayon, wala nang backup noon. Kaya, nag-mature, nagpautang. Kaya ako naniningil. Bakit ako naniningil? Siyempre, maniningil ka ba kung hindi ka mayari? Okay, malinaw. Ito po ang katotohanan. Kaya, sinasabi nila ang Pilipinas, nakakabayad ng gobyerno, nakabayad na ng utang. Saan ka bumayad? Sa CR. Baka nag-withdrawal ka doon sa Cubita, kaya nakabayad ka na. Tandaan ninyo, mga kapatid ko, huwag kayo magsinungaling. Paputok ninyo. Gagamitin ang ginto sa buong mundo. Nagpalaala ko sa inyo, walang pangalan si Marcos doon. Ginagarantiyahan ko kayo. Walang pangalan doon si Marcos sa ginto. Si Marcos pumirma bilang account holder, owner. Pero bakit may pero? Siya po ay mandated, trustee ng tunay na yaman. Kaya si Marcos, account holder, signatory owner. Account holder lang siya. Dapat yung maintindihan. Pero hindi siya may-ari. Pakilala ko sa inyo sa totoo lang para maunawaan ninyo. Itong sulat kong ito, yung pinareceive ko sa bangko. Nandito ang code name ko. Ilalatag ko na sa inyo. Habol na kayo Istanbul Mayor kung sino mga sindikato. Nilalatag ko. Hindi masama ang nagsasalita ko ng katotohanan. Ayaw ko sinungaling na tao. At yung nabablog na yan, ang nakabayad ng gobyerno. Ang gobyernong politiko may utang sa mga bangko.
Pero ang royal family, ang bansa ko walang utang, sila may utang, kaya responsibilidad nila yon. Kung sakali man, ako man ang makaupo, ako pa magbabayad ng utang nila, dahil ako ang nakasunod, hindi ako magbabayad. Dahil hindi ko alam yung kanilang mga inutang na yon. Gusto nyo lahat, mula kay Aquino hanggang sa kay dalawang Aquino, kinalawang na, dilaw na ang listahan ng World Bank, hindi nakakabayad sila ng utang. Hanggang ngayon, nandito sa akin, ayaw ko lang pakita, baka mapaiyak kayo. Kaya sila may mga warang, huwag kayo magtago. Ito, kopya ito. Ito ang tinatawag na World Bank Group. Ito ang infinite book, listahan ng mga bansa kung saan, kung kailan sila nagsimula ng umutang at nag-renew. 1983 na-renew na bago umalis si Ferdinand Marcos na itinulak ninyo na siya ay kawatan, ay diktador. Hindi nyo alam na program na ni Marcos ang lahat ng account sa buong mundo, sa 54 country. Nandito sa akin ang dokumentong yan. At hindi nakapangalan na sa mga account holder kahit doon hawak ni Imelda yung mga account kahit sa anak niya. Wala na sino man. Dahil hawak ang last will ng 4 na tao. Nasa akin ang last will. Naka-circular code number sa buong mundo. Nandito po, mga kapatid ko. Ito po, nandito po ang last will testament. Huwag na buksan. Yan ang dapat yung maunawaan. Ako lang may hawak niyan. Kung bakit hindi maka-withdraw ang mga account holder pati pamilya ni Marcos dahil po, hindi po pumirma si Marcos na siyang napupurang ibang pangalan. Nandiyan sa last will testament. Pati rin yung tatay ko, hindi rin po pumirma na sila ang may pangalan doon. Iba. Kaya walang nakakaalam kung sino ang nakapangalan doon. Kaya walang nakaka-withdraw. Sa bagong renewal na pangalawa. Kaya nagtatapos ng 2005 to 2008. Kaya walang nakaka-withdraw. Ipakita ko sa inyo ang makaka-withdraw ng account sa buong mundo. Nandito sa Infinite Book. Pakita ko lang. Ilatag ko sa harap nyo dahil ito, confidential ito. Dahil nandito ang tunay na may-ari ng yaman ng buong mundo. Kaya walang maka-withdraw na Marcos sa mga ginto ipoprogram at walang karapatan ninumang bansa na magsabi na ipoprogram dahil hindi po nayaman nila ito. Sila po may backup lang galing dito sa Pilipinas. Ang titulo ng lupa ng Pilipinas, yan po ang titulo ng kayamanan dito na nakatago. Kayamanan ni Allah na pinagkaloob dito sa Pilipino. Kaya maraming bansang naiinggit na hindi sila maniwala at hindi rin nila kayang tanggapin ng Pilipinas ay pinakamayaman sa buong mundo. Maraming bansa naiinggit. Hindi ko na babanggitin. Siyempre, ano nila yan? Dignidad ng bansa ang naabangan ko at kinukuber ko. Nagre-respeto rin ako sa kanila. Kaya ito, ilalatag ko sa inyo, ituturo ng isang tao o vlogger ko ang pangalan ng tunay na may-ari ng yaman ng buong mundo. Dito sa Infinite na ito, walang nakapagalan ng Ferdinand Marcos. Walang nakapangalan dito na si Ferdinand Marcos. Sa 177 nation, wala pong nakapangalan si Marcos ang may-ari. Ipakita ko sa inyo, kahit ito confidential, para matauhan kayo. Hindi na kayo makipaghabol-habol pa. Ngayon kapag nakita nyo na si ganito, magpakilala naman kayo na si ganito kayo. Subukan nyo. Malaya kayong i-withdraw ito. Para malaman nyo kung saan kayo patungo na kulungan. Hindi ako takot. Natutuwa nga ako i-withdraw nyo para manood ako kung paano kayo pusasan. Ito. Samantala, ipakita namin ito. Babanggitin, babasahin. Ayan po ang laman ng librong ito. Ayan. Ilapit mo. Pakita mo lang ganyan. Doon. Ayan, nakita mo? Yan, kopya pa lang yan mula sa original. Okay. Ayan. Pakita mo yung logo.
Okay. Ito, pagbigyan ko kayo. Pero huwag mong banggitin ang pangalan ng bansa. Kung anong bansa yun. Ito sa number 1. Lahat ito, isa lang nakapangalan dito. Ayan. Ipakita mo sa kanila. Basahin mo muna. Huwag mo nang basahin ang pangalan ng bangko na yan. Lakasan mo. Yang Account number 998552411-2212 with account name of Morningstar and with standing balance of US dollar and account number 777625334 AM -2.2-1 with account name of Spiritual Wonder Boy and with standing balance of US dollar confirm as eternal deposit while under time deposit its principal balance and interest cannot be touched. Okay? And or loan and or program that having maturity rate of 4% per annum and per 30 years of maturity and upon maturity 50% shall be forcibly used for whatsoever development program and 50% shall be automatically and forcibly maintained and preserved for another 30 years until last for eternity. Okay. Narinig ninyo? Si Wonder Boy ang may-ari, hindi po si Marcos. Kaya po nakita ninyo ang katotohanan na yung may-ari ng kayamanan si White Spiritual Wonder Boy. Subukan ninyo, pumunta kayo sa Central Bank at mapareceive na hindi kayo totoo. Kung makauwi pa kayo. Ito po, para makita ninyo yung katotohanan, magpakilala na ko sa inyo. Sa ayaw nyo, sa gusto. Magtumalon man kayo sa langit, wala kayong magagawa. Ayan po ang code name ko. Spiritual Wonder Boy, owner metal signatory. Ayan po, ipakita nyo. Ito. Sila yung pirma ko. Ayan. Ayan, turo mo. Ayan. Spiritual Wonder Boy. Kaya ni-receive ito, alam ng bangko na ako ang legit. Dahil itong aking code name ito ng aking magulang. Kaya nandito ang Last Will Testament na hinahanap ng buong mundo kung sino si White Spiritual Wonder. Ang sabi nga nila, Amerikano niya, puti. Sabi ko, hindi. Ipin ko lang puti, madilaw pa nga eh. Okay? Malinaw ako magpaliwanag, hindi ako nagtatago na sa inyo. Legal ang aking dokumento. Kung may hinanakit kayo, sabihin nyo lang sa akin. Kaya anuman ang mga vlogger na gumagawa ng kalukuhan na sinasabi niyo ipoprogram ng buong mundo ang ginto, sinong bangko may karapatan magpo-program ay ako may-ari niyan? Ang lahat ng bangko sa buong mundo ng mga bangko sentral, pati yung Citibank, ay mayroong backup na 20,000 metric tons. Lahat ng bangko sentral, nakapangalan ang ginto sa tunay na may-ari. Kaya hindi pwede galawin inumang bangko bansa na mag-program na sabihin, uulitin uli. Dahil kailangan ang confirmation signatory ng may-ari ng ginto bago sila mag-imprenta. Kaya may letters of instruction ako. Alam niyo po ba mga bansa na mga internasyonal, I have a letter of instruction kung papaano kayo makabayad sa akin ng utang. Malaking pabor sa inyo na hindi kayo magbabayad sa akin ng kapisong cents of dollar. Wala kayong babayaran sa akin. Sumunod lang kayo. Lahat kayong mga bansa makakabayad ng utang nyo. Hindi kayo maghihirap. At walang iipitin akong bansa na maghihirap. Lahat kayo yayaman. Pero pakiusap ko, diretso kayo sa akin makipag-transaction. Huwag kayo dumaan sa politiko. Dahil dinidinay ako ng mga opisyal ng gobyerno dito sa Pilipinas. Alam na ngayon ng buong mundo, alam ng isang bansa
Hindi lang isang bansa nakakaalam sa akin, alam na nila. Kaya pumunta rito ang 14 na bansa na may dalang sandatahan upang tangkiligin ang request ko noong 2021 na dumalo sila upang pag-usapan. Anong ginawa ng gobyerno? Hindi nila sinabi ang katotohanan. Dininay nila ako at silang nag-uusap. Wala naman magawa ang mga leader ng bansa eh. Itlog manok. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng itlog manok? Nasaan nang galing ang itlog? Sa manok. Nasaan nang galing manok? Sa itlog. Di itlog manok sila. Umuwi yung ibang mga bansa, luhaan. Walang nagaganap na redemption period. Gusto ko, i-redeem nila, tubusin nila ang utang nila, kaya binanggit ko na, pati Central Bank of the Philippines. Walang pambayad ang Bangko Sentral eh. Alam mo kung bakit? Hindi naman sila pwede mag-imprinta ng pera para imprinta, ibayad nila sa akin. Then ako may-ari ng ginto. Anong ginto ay imprintahin nila? Ano yung ginto na backupin nila? Ay ako may-ari. Kailangan makipagharap sila sa akin para maka-imprinta ang bansa, ang Bangko Sentral, ng ginto. Dahil ako may-ari. I am the owner of this gold. The whole world. Back up the Central Bank of any kind of country. English ko ba ka? Medyo grade 1 eh. Kaya sabi para naman sabihin niyo si Joseph English. Di bali maging Carabao English. At least, may sungay. Eh kayo naman di English, eh wala naman kayo sungay. Kambing na libay. Ngayon, ito sinasabi ko sa inyong katotohanan. Nahiya kayo, din nabubuking kayo. Di subukan nyo para malaman nyo, pumunta kayo noon dyan sa World Bank. Ang World Bank may utang. Gusto niyo pakita ko yung utang ng World Bank? Baka sabihin nyo, sinungaling. Hindi po ako nagsinungaling. Oh, automatic, pakita ko sa inyo. Pag sinabi ko, mayroon. Hindi po tulad sa inyo, panay lang kayo vlog. Eh, ganito, kay gamitin ng buong mundo. Anong pakialam nyo sa yaman ko? Ako nakapangalan yan para sa lahat ng bansa sa buong mundo. Huwag kayo manguna. Ginagago nyo sarili nyo. Ayan, basahin mo. Number 66. 2 bisis ng utang ang World Bank. 66, 56 at saka 57. 66-67. O, ayan, basahin mo. World Bank Book, USA account number 886-2848-PPP48-20. Physical deposit. The presumed balances are initially given while its actual balance will be undisclosed until January 25, 2008. O, tapos na. Sirado na. Paano sila maka-imprinta ng dollar? World Bank yan ha. 2 beses sila ng utang. Pati IMF, nandito, basahin mo. International Monetary Fund. International Monetary Fund USA account number 7780919901. Interlock into one account from 21 expanding accounts. Oh, linaw. Alam mo ba kung ilang bangko sa buong mundo ang sisingilin natin na Pilipino? Kaya hindi bababa yung mga nakaupo sa gobyerno. 917 na bangko sa buong mundo. Ang hindi pa nakakabayad, kaya naglahat nagkuklose na. Ang pinakamalaking bangko sa buong mundo nagkuklose. Para makita nyo, pakita ko. Silyado yan. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Ako nang ngaw-ngaw dito. Tumutulong ako sa inyo para mabuhay natin ang ating lahi at bansa na tumaas ang kalidad ng ating bansa. Kayo naman gumagawa ng kalukuhan. Napaputo kayo. Hindi nyo ma-withdraw yan. Magpakamatay na lang kayo sa mundo. Hindi nyo ma-withdraw yan. Habang hindi kayo harap sa akin ng katotohanan. Tawo ilang page to? Kapalang pinipili ko to. Para malaman ninyo. Ayan, basahin mo. Pakita mo sa doon. Pakita mo doon sa basahin mo. 917. Ayan. Bawat numero, isang bangko yan. Basahin mo. Yan. Nakita nyo? Malinaw. Walang nakakabayad pa. Tanburia Bank, Banuno account number 57662261577. Yan po ang mother account number ng isang bangko sa buong mundo.
Bawat isa mayroong account. Bilyon po ang utang nila. Kaya ngayon sa 57 years na hindi sila nagbayad, ay mayroon silang utang na trilyon pinakababa. Parutpot ang trilyon. Dollar po. Ngayon, ay babayad nyo sa akin dollar, wala namang backup ang dollar. Sino ginago nyo? Patapos sabihin nyo, mag-imprenta kayo ng pera? Bakit? May bangko ba kayo sarili? Hindi nga kayo makabayad ng pagbili ng bigas? Magmudo-mudo supiran din pa kayo ng mumurang bigas? Hindi nyo alam kung paano magmura ang lahat na yan? Oh, babasahin ko lang ha para maintindihan niyo. Ang Great Britain. Ayan, basahin mo. Pati lahat yan. Great Britain. Ayan, ipalaala ko lang sa inyo. Mahirap po bilangan ito. Hindi na natin alam kung magkano ito. Bilangan natin, kuma na lang. Oh, bilangin mo. Central Bank of Great Britain with account number 88276-M27A-331 worth of 900. Ang unahan. Ang koma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kakuma. Mula noong January 1, 1966, kasalukuyan, 57 years, mag 58 na. Ang tanong, ilang gold certificate ang ginto na backup nito? Ako na magbasa. Sponsored by 500,000 metric tons of gold, time deposit, with 4% per annum, January 1, 1966. And account number uli, nag-renew uli siya. Doble uli na. Ibali dalang 19. O di ilan yun? Dalawang 19. 38. O, 38, cipher kung tawagin. Tama ba yung English ko? Baka yatang mali. Baka yung pagtatawanan nyo ako. Kasi wala akong pinag-aralan. Sa puno lang ko ng bayabas nag-aral eh. Kaya kayo, mga di kampanya dyan, dala pa nga nyo yung kampana ng simbahan. Okay? Kaya siguro tama ito, yung sinabi ko. 38 cipher. Paano bayaran ng London ang utang? Takot sila makabayad kaya walang pambayad eh. Yabang na lang natitira. Pero kapag sumunod kayo sa LOI ko, ako ang magbigay ng instruction sa inyo, mga bansa at mga bangko. Hindi kayo mangunguna. Kasi ako may-ari ng lahat na yan. Ibililin sa akin ang lahi ko mula sa kalangitan hanggang dito sa lupa. Legal ang lahat ng dokumentong ito. Huwag kayo magbalak na dukot-dukutin ako kaya dudukutin ko pati titi nyo. Sorry. Ginagago nyo Pilipino? Bago ako magsalita, kompleto Ricardo ako. Wala akong kulang. Silyado lahat yan. Naintindihan nyo? Saan pinabayad ng utang nyo? Nakita nyo na? Quadrillion ng utang ng Pilipinas? Saan? Sa Bangko? Sentral? Sa World Bank? Ay, malaki na nga utang ng World Bank sa akin eh. Sa akin, bilang royal family. Ninyo. Dahil kayo ang mga royal family na gumagamit niyan. Ako ang principal na government na sinasabi nila na property of government. Ako po ang principal na government na may-ari. Malinaw. Hindi ang politiko. At ito ang librong ito pinirma ng buong mundo para iupo ang divine monarchy government sa bansang ito. Kayong mga Judge Pihaw kayo, mga APC kayo, ito po ang libro. May batas nandoon nakatago. Ako po si Judge Pihaw. Ako po rin si White Spiritual Wonder Wheel Code po sa bangko. Sige, gayahin nyo. Mag-withdraw na kayo doon. Utusan ko pa kayo. Para mapatunayan nyo kung ma-withdraw nyo. Kahit yung presidente natin. Kaya may warrant yan eh. Ako, hindi ako naiinggit sa inyo. Naawa ako. Sarili nating lahi, ginagago nyo. Gaguhan ba? Hindi. Masakit sa loob ko na ginagago nyo ang kalahi natin. Kayo ang mga royal family ng Pilipino na 100 million of Filipino people.
milyones na mga taong bayan, gobyerno, republika, na ginagago nyo sa harap-harapan. Pinagbabalita ninyo na i-open uli ang gold ni Marcos. Walang gold si Marcos. Trusty lamang. Si Marcos ang program, pero hindi si Marcos ang pumirma. Paano mo mo-withdraw niya, hindi si Marcos ang pumirma, pero si Marcos ang program. Si Marcos, nakita nyo, owner. Keeper owner. Holder lang siya, signatory. Kaya sa pumirma dahil signatory siya. Pero ang pinautang niya, hindi kanya, kay Prince Julian Macloyd Taliano. Ito po, oh. Basahin mo. Isang ano lang hanggang dito. But to settle once and for all over the real estate properties covered by T-OCT 01-4, together with the return of precious metal and stones, the gold volume 617,500 metric tons managed by Central Bank of the Philippines, maturity 2005, as loan for 50 years for the backup of legal tender currency, the 1 million platinum, gold, and diamond precious stones, all AAA serial CR 990158 990158 plus baby box managed by Banca Narodna Yugoslavia, exported to European countries and Asian Pacific countries under long-term investment program deposited by the trustor of Tiburcio Villamor Marcos, coded TBM LSM 666, represented by Father Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana and his 18 aliases et al. Sandali lang. Narinig ninyo si TBM, Tiburcio Villamor Marcos, nagpakilala na anak daw siya ni Marcos. Okay, nandun na tayo. Kumpirmahan ko. Anak ka man o hindi, pamangkin ka man o lolo o lula o anak, pamangkin o apo, wala kang papel dyan. Kaya hindi maka-withdraw si TBM dahil hindi siya, aliasis siya ni Santa Romana, 18 aliasis. Nakalagay dyan ng linaw-linaw. Ang tunay na mayari, basahin mo rito kung sino mayari. With the blessing of our Supreme Being, with this judicial enhancement over victim of injustice in greatest land grabbers scandals, the Republic of the Philippines, represented by ex-President Diosdado Macapagal, the Secretary of Finance, the Solicitor General through Blue Ribbon Committee, failed to deviate entering with the last successor, heir of Prince Julian Macloyd Taliano, Okay. owner. Okay. Malinaw, owner, hindi po trustee, hindi rin holder. Sino si Prince Julian Macloyd Taliano? Alam nyo? Okay. Ako po ang anak dahil si Prince Julian Macloyd Taliano. Code name ni Dr. Jose Rizal. At si Dr. Jose Rizal, code name naman ni Julas P. Kiram. Ang tatay ko si Prince Julas P. Chua Kiram Disikan. Nasa birth certificate ko, pati sa death certificate ng lolo ko at tatay ko, iisang death certificate. Paano ako namatay noong December 10, 1936? Dahil ako isinilang noong September 51, 1951. September 10, 1951. Ang lolo ko namatay noong 1936, si Sultan Jamalul Kiram. Yung sinasabi ng isa kong kaibigang traidor. Hindi ko na mabanggitin ang pangalan. Nabasa niyo sa YouTube o sa FB. Wala naman ako atraso sa kanya eh. Medyo ibahin ko kung sa pin. Dangan, pinapayuhan niya ako bilang elders ko. Isa sa elders ko. Wala ko babanggitin ang pangalan. Pinukubiran ko rin yung kanyang kahiyaan. Ang sabi niya sa akin, bakit hindi ka naniwala kay Kristo? Ay, ikaw pala naman, hindi ka naman. UP graduate ka, pagkatapos pipilitin mo ako na maniniwala kay Kristo mo. Diyos mo yan, hindi ko Diyos yun. Dahil ang si Kristo, hindi ko tinatalikuran. Sugo po yan ay Allah ng Ama. O kung sabihin si Kristo na sugo sa kay Allah, asubuhin na si ang Diyos na makapangyarang Ama,
dito sa lupa para siya magpaliwanag. Sinabi mismo ni Kristo bago siya umangat sa langit. Mga kapatid ko, sambahin niyo ang Ama sa langit na makapangyarihan. Pero yung pinipilit mo si Kristo ay Diyos, walang sinabi si Kristo, mga kapatid ko, sambahin niyo ang Ama sa lupa. Eh siya ang Diyos eh. Eh paano niya sinabi doon sa langit? Hindi ibininyagan si Kristo bilang Kristiyano. Alam niyo ba si Yahushua, Misaya, kung saan siya isinilang? Sa Hamas na bansa. Kung ang lahi ni Kristo naging Kristiyano siya, paano ng Islam doon nga nagigirala? Pumunta ka doon, sabihin mo sa kanila na Kristiyano pala yung Hamas. Papatayin ka doon. Si Propeta Muhammad, yan po si Kristo. Iisang tao. Kinilala ng Islam, kinilala ng Iglesia na si Kristo ay tao, anak ng Diyos, sugo dito sa lupa. At sinabi ng Diyos na makapangyarihan, wala akong material. Ako ang hari, ang Diyos ng mga Diyos. Ako ang hari sa mga hari sa buong mundo. Nag-iisa. Ibig sabihin, dalawa na sila ngayon. Problema na kayo dyan. Hindi ako nakipagtalo dahil ako Muslim. Ako Islam. Hindi ko kailangan na makipagtalo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ngayon, kung may reklamo kayo, tawagin yung author ng mga Bible at paluin sa ulo. Nagluluko sila. Sasabihin nyo yung Biblia yung Quran nang galing sa Christian. Tatanungin ko lang kayo, isang tanong lang. Si Adan at si Eva ba, Kristiyano? Ako lang kabinyag yan eh. O di Moro, o di Islam. O yun. Ay panampalataya na Islam, walang binyag eh. Kaya, Moro, Islam. Dapat yung pag-intindihan. Hindi na ako makipag-usap. Kasi bawal sa amin ng mga Muslim makipagtalo. Pinaliwanag ko lang sa inyong direktang katotohanan. Sa ayon sa gusto, wala tayong magagawa. Natin yun. Ngayon, ang pangalawa, may babanggitin ako. Uulitin ko ulit. Nakikiusap ako sa armed forces. Manatili ba kayo na kakampi ninyo ang nagpapahirap sa inyo? Alam nyo, hindi lihim sa inyo. Nang malasakit lang ako. Huwag nyo nang antayin na pagkaroon pa ng gira, baka kayo ay nakikinig sa akin, sa sunod, hindi na kayo nakikinig, mamamatay kayo sa gira. Kasi kakampi nyo yung mga kalaban nyo, yung kakampi nyo, yung kalaban nyo. Ako, sinasabi ko lang ang totoo. Hindi nyo lang alam, kapag umupo ang king sa Pilipinas, yung mga sweldo ninyo, na ngayon itinatamasa ninyo, naghihirap pa kayo, karampot lang yan. Kahit 3 dublihin pa yan, hindi pa kasapat sa ipasweldo ko sa inyo. Mga general. Dahil kayo, kapag umupo ako, nakarehistro ang pangalan ninyo bilang Armed Forces of the Philippines, registered sa International Court, sa Pentagon, sa lahat ng sangay ng 5 sangay ng buong mundo. Pero sa ngayon, wala kayong rehistro, wala kayong budget. Kaya umaasa kayo sa sweldo ng mga busin yung politiko. Ay paano ngayon walang imprenta? Kunti na lang ang pera. Mayroon ako uling sinabi sa inyo na itong librong ito, lahat ng embahada ng bansa natin hanggang international, nakapirma rito pati kayo. Pati NBI, pati pulis. Ang hindi lang dito pumirma, ahinti ni Satanas. Wala. Kung gusto ninyo maging masaya at maunlad ang bansa natin na hindi tayo makadanas ng ganitong paghihirap, alam nyo na ang gagawin nyo. Iupo yung taong nakakatulong sa inyo. Nakikiusap na ako sa presidente natin. Ako ayaw ko na magsalita doon sa presidente na yan. Kasi hindi naman ako problematic dyan. Nagsabi na ako nung reklamo kayo ng reklamo, maliit sweldo nyo, delay ang allowance nyo. Sino nag-delay? Ako? Sila.
Nakaupo sa gobyerno. Naniningil pa yan ng tax doon sa mga industrial para pambayad sa inyo. Kaya sinasabi nila, peoples of the Philippines, taong bayan, gobyerno, mamamayan, anong papasildo sa inyo. Pero, minsan yung ibang mga military, hindi ko na babanggitin, inaabuso. Pati rin yung nakaupo sa gobyerno, inaabuso mga mahirap. Mga kababayan ko, mga kapatid ko, na marunong mag-intindi ng Tagalog kasi yung salita ngayon ng Pilipino parang hindi ko na maintindihan kung Amerikano o Pilipino, Tagalog. Babasa ko lang ito sa marunong mabasa kasi ako bubo kasi ako. O ayan, ibasa mo lang yan. Lahat yan basahin. Central Bank of the Philippines, Office of the Monetary Board, Governor Manila, Certificate of Entitlement, under the proclamation of GIFLAB CR 1949 with special trust deposit agreement through the International Banking Law of Bailment provided under UCC Section 2-403 Chapter 19 amended in the Board of Governor Annual Meeting 1976 and the Monetary Authority, Manila, Philippines. We, the Chairman of the Board of Governor, Central Bank of the Philippines, and the Monetary Authority, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand Hidralin Marcos, His Excellency President of the United States of America, Gerald R. Ford, the President of the General Assembly of the United Nations, Honorable Gaston Egmont Thorn, Her Majesty Queen of England Elizabeth II, Head of the Trilateral Commission of Global Funder, Honorable Chief Justice Supreme Court Fred Ruiz Castro, Trust Depositor of TBM Father Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana. Stop. Narinig ninyo, TBM, code name ni Father Antonio Diaz. Hindi po si TBM na Ilocano. Na Mandarambog. Okay, tuloy mo. Severino Santa Romana and Associates. The ABL, YD, CR number 990158, 990158, 990158, AAA, certified and reconfirmed that there have been AU Metals grant total of 1,181,336,675 metric tons precious stone. Oh, stop. Yan po ang kabuuhang pinautang ng royal family na bago dumating si Marcos na siya ang naghawak ng mga yaman ng royal family kaya umabot ng 1,181,000,000 more than kasama ng precious. Tuloy mo. Precious stone and real estate property covered by OCT 01-4 consisting of 7,169 islands and islets under the umbrella code account 010-22-74 OA TBM LSM 666. Oh, stop. Yan po ang titulo na TIDAS OCT 01-4. Nakatransfer na yan kay Prince Julian Maclud Taliano sa code name ng tatay ko, si Sultan Julius Pichua Kiram II. Yan po ang hawak ko. Nandito po. Ngayon, yan po ang titulo ng Pilipinas na 4 na bansa. Yan po ang titulo ng yaman ng buong mundo. Pinautang ni Marcos. Si Marcos, Trust Legal Counsel ng tatay ko. Kasalukuyan na ako buhay na rin. Noong ako'y nagbinata, si Marcos, ang busing niya ako. Babasahin ko. Stop mo na yan. Babasa mo to. Ang sulat ni Marcos nang siya'y pinalayas dito sa Pilipinas, nagsulat sa tatay ko. Basahin nyo, lamlamin nyo Ferdinand Marcos Jr. Kung sino si Marcos sa buhay ko. Office of the President, Republic of the Philippines, confidential, for you only.
Dear cousin Sultan Julas Pichua Kiram. Okay. Anong tawag ni Marcos sa tatay ko? Dear cousin. Ano sa Tagalog? Pinsan. Anong tawag nila sa akin ni Marcos? Pamangkin. Kung totoo ka na Marcos ka, kilalanin mo ako. Pero kung hindi, huwag mo na akong kilalanin. Tapos na usapan dyan. Ituloy mo. How are you, my cousin? At this moment, I am now very ill in Hawaii. Right now, I'm being bothered by my conscience. I asking for your forgiveness. You have appointed me the trustee of your father Sultan Jamalul Kiram properties in January 1957 to include gold bullions and cash deposit with local foreign banks. And in return, I've been so greedy, arrogant, selfish, stubborn, and cruel to you and the rest of your immediate royal family. Without your knowing, I have manipulated them for my own personal business interest worldwide. I know for a fact that I am dying any moment from now. But before I close my eyes to oblivion, I want to put things in proper perspective. I want to return back all the assets which I have prudently taken from your father to you, being the legal and rightful owner of this tremendous wealth, because I want to depart from this earth peacefully. Okay. Ngayon, basahin ko, ako na magbasa. Ayan, pakita mo doon sa kanila, yung last will ni Marcos, sa tatay ko. Hanggang doon sa may pirma. Hanggang doon sa may pirma, bukladin mo. Tatlong ano yan. Teka lang. Oh. Yung pangalawa, baliktad. Okay. Sasabihin ko ang mga account holder dito na nilagay ni Ferdinand Marcos na sinasabi niya, Prince, kung tawagin sa Ilonggo, hindi niya nagtawag sa akin na Prince, kundi Toto. Marunong mag-Ilonggo si Marcos dahil hindi Ilocano yan, pure. Ano sabi niya, Toto? Bago ako umalis sa Pilipinas dahil pinag-initan ako at sinabi ng spiritual ko na kailangan magpakumbaba ako. Sasabihin ko ng totoo ang sabi ni Uncle Marcos, na ang mga yamang ito bago ako umalis noong 1984-85 yata yung umalis siya. 1983, ang lahat ng account na hawak ng mga account holder nila, nitong mga tao babanggitin ko dito, mayroon pa kasi 150 na account holder sa buong mundo. Dito lang ang lagay niya rito, 35. Babanggitin ko lang nandito. Sila lahat ay hindi nila alam, pati yung hinahawakan ni Imelda ng mga yaman, pati sa anak niya, nakarenew na noong 1983. 25 years hanggang 2005. Bago siya umalis sa Pilipinas, na-renew na, hindi ninyo alam. Kaya mag-withdraw kayo ng account na yan, hindi kayo maka-withdraw. Dahil wala pong pira yan. Dahil wala na, kansilado na yung pong account yung original na yan. Hindi nyo alam. Kaya nagsulat siya sa tatay ko dahil alam ko binili niya sa akin. Dahil pamangkin ako ako ang may-ari ng yaman na minana ko sa tatay ko. Kaya nasa akin ang lahat, kompleto. Ito ang tanong. Si Sultan Juan Icandaw, si Marcos po yan, number 1 dito Si Alberto D. Capal Sr. alias Victoriano Abalos Bayaban. Narinig niyo yan. Si Bereno Santa Romana, number 3. Number 4, Jose Antonio Diaz. Number 5, si Bereno Garcia. Number 6, Romulo Montilla. Number 7, Felix Banag. Account holder yan. Number 8, Candelaria Valencia Santiago. Number 9, Antonio Riqueza.
Kilala ko to si Antonio Riqueza, pumunta na sa akin doon sa bundok. Number 10, ito ang in-scam ng mga Aquino family na ngayon ginawa ngayon ng Amerika ng $10 trillion na inimprenta sa Thailand. Pero hindi nila nagamit ang 3,500 metric tons na mismo ang nakaupo dito sa Pilipinas na mga opisyal ang nag-scam. Kaya nireklamo sila kahit tumigil. Si Binoventura R. Albano. Hindi po to doktor po ito siya. Tinorture dito kung alam ko kung sino nag-torture dito. Sa loob ng kulungan, kawawa ang tao. Ngayon, nasa akin ngayon ang account nito. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Tapon yung basurahan yan. Number 11, Jose Antonio Diaz de la Paz. Number 12, Matias Santi Conya. Number 13, Severino Reyes. Number 14, Severino Perez. Number 15, Jose Almonte. Number 16, Pedro Palafox Laurel. Dami legit of Baron. Kurap ito, kurap. Mga kurap ito. Number 7, Clemente Tabla Santiago. Ito po ang kinansil ang kanyang karapatan dyan sa Korte Suprema sa Trial Court ng Pasay. Hawak ko ang certificate order na kansilado. Pati si Marcos, kinansil din sarili niya. Nasa akin yan. Number 18, President Suharto of Indonesia. Magpinsan si Marcos saka si Suharto at saka tatay ko ng Indonesia. Number 19, Minister Lee Kuan Yew of Singapore. 20, Major General Edward Lansdale, USA. Account holder to doon ng US. Ewan ko kung buhay pa itong mga sinayupak na to. 21, Cecilio Pimentuan, account holder yun. Number 22, Antonio Peña. Number 23, Diaz Nanit Fioriti. Na 24, Jose Antonio de la Paz. 25, Francisco Lolita de Avila de Trinidad. Number 26, ito po yung codename ni Amy Marcos. Milba Aganon, Amy Marcos. Yun po ang codename niya. Okay? Number 27, Carmen Ortiga Marcos. Ito po ang sweetheart ni Ferdinand Marcos, asawa. 28, Coronel Romeo Ito. Sundalo ito. 29, Imelda Trinidad Santa Romana. Account Imelda. Romualdez Marcos. Pang 29 si Imelda may account. Number 30, Major Rolando Miranda. Military po ito. 21, Sultan Bolkia Marcos. Okay, malinaw ba? Cecilia Marcos din. 32, Coronel Orlando Castillo Dulay. Military din to. Number 33, General Fabian Siber. Okay? Number 24 at 35. Ano 34? Ex-President Park Chung-hee of South Korea. 35, President Yasser Arab of Palestine Liberation Organization, PLO. Yun po ang nakalista dito. Nandito ang certificate na hawak ni Belinda Bubila. Pero si Belinda Bubila hindi maka-withdraw. Okay? At nandito, nakalagay dito, mga account ito. Ito nandito ang sulat niya. Sultan Haji Julaspi, the real signatory of 63,600 in Swiss Bank, Swiss Trust Bank, Sukarno R. Trust of Sultan Julaspi Kiram II. January 11, 2003.
Nagtapos na, mature na 2005. Sultan Julaspi, Haji Sultan Julaspi Kiram Disikan, the signatory of 50,000 MT, West Bank, in Melbourne, Australia. Signatory, sikan by Prince Rodinod. Nagpakilala ko no, na siya daw ay tagapagmana ni tatay ko, si Rodinod. Ay wala naman sa kanya ang dokumento, nasa akin eh. Kaya hindi siya. Kaya nakulong niya doon sa Australia. Pinuntahan lang niya ng tatay ko doon. Ito, ang mga foundation noon. Oro Plate Foundation, Concord Foundation, Philippine Eagle, Franco Rito, MCDE, Victoriano Bayaban, Severino Santa Romana, Sukarno Chua. Tito ko to, Sukarno, magpinsan yung tatlong presidente. Trustee holder, mga trustee. Yan po nandito. Ito, nakalagay dito. Effective September 19, 1983, 1984, June 11, real owner of account and trusted mandated of holder is Sultan Julaspi Kiram Disikan is the real trustee of Emmanuel Ferdinand Marcos. Trusted is Ferdinand. Ito ay katiwala ni Julaspi, si Marcos. Ito po, babasahin ko rito. Trusted is Emmanuel Ferdinand Idralin Marcos Chua. Ayan o, nandito. Ay na nakalagay dito, by the virtue of the letters of instruction, LOI, LOT, under the Article 115, as amended the Article of Escrow of Deposit Law of the Republic Act number 1450, as amended the Trust of Deposit Law PD number 115 was approved. Okay. Andito, ang tunay na may-ari ng foundation ng buong mundo, Alpha Omega is the real owner of gold, is the real Majesty Sultan Haji Julaspi Kiram. Tatay ko po. Kung tawagin si Prince Julian Macludaliano at code niya si Dr. Jose Rizal, GPR. The owner of 617,500 metric tons of gold at saka 500,000 diamond, 10 carats, and 01 sport. Andito is Sultan Haji Julaspi Sultan Jamalul Kiram, put in was Vatican City in 1936. Doon pa lang namatay si Jamalul na sinasabi ng aking kaibigan na namatay daw si Prince Abdul Rahman Kiram Disikan. Lolo ko pong namatay noong December 10, 1936. Nilason po. Kasabwat yung nakaupo sa gobyerno at saka mga pamilya. Okay. Benitez Esteban. Dapat yung maintindihan. Benitez Esteban. Ito po siya, senador ito. The real name, Father Antonio Diaz Santa Romana. Return of the Philippines, 1949 by Senate President Ferdinand Idralin Marcos Chua. Nasaan yun ang ginto sa Bangko Sentral? Pinagpipistahan. Receipt copy, 1995. Patay na yung tatay ko. Patay na si Rizal, patay na si Julaspi. 1994. Death certificate ni Jamalul sa kanya Julaspi. Hawak ko. Na lulo ko tatay ko. Sila ang tunay na may-ari na yan. Si Marcos. Abogado lang ng tatay ko. Kaya na ito ang last will niya. Baka sabihin yung sinungaling ako. 1983, mga kapatid ko. Ayan po, 54 country. Lapit po doon. Bago siya umalis sa Pilipinas na pinalaya siya ng Vatican, ng Santo Papa. Hindi po si Korea nagpapalayas. Kasabwat mga yan.
Na-imprint na, na renew na. Kaya nung 2005-2008, nagtatapos ang renewal. Ibig sabihin, tapos na ang kontrata ng mga bangko sa buong mundo. Kaya nag-lockdown ngayon. Wala silang ginto na gagamitin dahil hindi pa nakapirma ang global metal signatory. Hindi po si Marcos ang may-ari. Trust mandated lang siya. Ang 666, hindi po yan code ng demonyo. Code ng 18 katao na ginamit ni Marcos kasama si Marcos dyan, na nagpo-program ng kayamanan ng royal family ng tatay ko. Ang 18, divide mo sa tatlo, di ba 666? Yan po ang totoo niyan. Nasa bilateral agreement, nandito sa akin. Hindi pwedeng isinungaling. At may desisyon ng Supreme Court, Office of the Monetary Board of the Central Bank of the Philippines, Manila. Ayan. Supreme Court of the Philippines, Manila. Supreme Court order tungkol po sa 01-4 sa kayamanan. Nandito po sa titulo ng Pilipinas, sa titulo na hawak po ang mga yaman, mother title, nagsasaad. Kaya alam ko ang lahat. Kaya si Marcos dito sa programa noong 83, firmado si Marcos. Nakita nyo na? Ayan po pa, firma ni Marcos, oh. Ayan, oh. Ayan sa baba, pakita mo sa kanya. Yan. Nung anong taon yan? Basahin ko dyan. Sige. Nung nandun na siya sa Hawaii. 1987. O, 1987. Namatay siya noong 1988-89 sa pagitan. Yan po ang kanyang last will testament sa tatay ko. Yan po ang katotohanan. Kompleto Ricardo po tayo. Hindi po tayo nagkikwento ng kasinungalingan. Silyado po yan. Kaya, nagmalasakit ako sa inyo mga Pilipino, kapamilya ko, bilang kayo ay mga royal family. Kayo po ang beneficiary nitong kayamanan ng Allah na nandito sa lupa. Ako po ay bilang sa ngayon, administrador lang na kayamanan ng Allah. Walang gobyerno ng Pilipinas na may-ari nito. Ako ang principal. Kaya itong pinirmahan, itong each word na ito, itong pinirma nila dito, na ang lahat ng embahada ng gobyerno ng Pilipinas, Gloria Macapagal Arroyo pumirma. Senator pa lang siya. Ito naman, chairman. Ito mga pirma, ito ng mga lahat. Yan, maraming pirma dito na nagpapatunay. Ayan, DOT, American Embassy, receive copy rito, 2008. January 6, 2008. Kinumpirma ng Amerika. O, pirmado ng World Bank, 2006, June 6, 2000. Pirmado ng World Bank. Alas 8:32, maaga. Kompleto. Ayan, Office of Staff and Forces of the Philippines. Ito po, oh. Alam niyo yan. Doon sa inyong kaha, tihiro. Nandun na ka mga sa library, nandun naka-stack ang lahat. Ito. Nandito ang lahat ng mga received copy. Department of Justice, 2006, 2000. American Embassy. American Embassy. Yan, ganun tiron. Office of Malacanang. Dito sa Infinite Book, babanggitin ko na sa inyo. Nandito, wala ho nakalagay dito na account holder owner, Roberto Villar, White Spiritual Wonder Boy. Wala dito. Wala rin si TBM. Ito, babanggitin ko na sa inyo kung sino wanted sa buong mundo na mga dami na mga sinasabi nilang nag-angkin. Yan, pirmado ng
pirmado ng mataas na opisyal ng buong mundo. World International World Property. International Property Organization. Foreign Affairs. Oh. Foreign Oh. Relation. Okay. Ito, pirmado sila, kumpleto ha. Ayan po. Sabihin nyo, gawa-gawa lang yan. Ayan. Yan po ang Infinite Book. Yan po ang nakatagong kayamanan, top secret. (2012). Tapos na ang redemption. Tapos na ang utang nila. Kaya, ano na, mag-redeem na sila. Okay. Basahin mo rito sa page 2. Kung ano ang sinabi doon sa page 2. Ito. Hanggang dito lang. That anybody who is coming to any financial and banking institution worldwide as to claim money using any above-mentioned accounts and or other accounts entitled to different dummies of late President Ferdinand E. Marcos, such as William Morales, Francisco de los Santos, Ernesto Hidalgo, Robin Hood Kiram, Tiburcio Marcos, and many other dummy names. Si Robin Hood Kiram, wanted. Hindi ako yun. Malinaw. Robin Hood Kiram, hindi ako. Prince Abdul Rahman Kiram ako. Malinaw. Okay, patuloy mo. Other dummy names which are forever terminated by the general holder and vehemently denied by all aforesaid institution are subject also for immediate imprisonment. No. Hulihin na pala siya. Kukulong. As Interpol and US FBI strongly recommend penal proceedings against said dummies and to avoid much confusion over the smooth deal of King ASM and government. Alam mo ba ang ASM? Yan po sa account holder na si taga Malulos, Bulacan. Siya po si Anthony Martin Santiago. Yan ang code name ni Anthony Martin Santiago. Pero sa totoo, ang tunay na meaning ng ASM, signatory authorized metal. Yan po ang code name ng King. Code ko, hindi code niya. Kita mo, nag-withdraw doon sila, si Anthony Martin, kaya patay na maaga na, pinatay. Kasi hindi siya totoo eh. Hindi ba niya mabidro? Hindi naman siya mayari. Account holder lang pala siya eh. Yun. Ay sino ang nandun sa likod? Mga presidente natin. Hindi ko na mabanggitin. Yan ang totoo. Ubusin mo man yan tingin ang lahat ng mga account ng mga bansa. Kasi andito, ang lahat ng bansa sa buong mundo na 177 nation, nandito po ang lahat ng inutang nilang yaman kung kailan sila nangutang. Nandito po. At ang tunay na may-ari na kanilang inutangan, nandito po nakalagay. Wala akong nakitang TBN, wala akong nakitang Queen Helen Abdurrahman, at wala akong nakitang Kiram. Dahil ako Kiram. Ang nandito, code name ko. Kaya ako nakasingil, nagbigay ng demand letter sa mga bangko kasi ako po ito ang tunay. Kasi pag piki ka, subukan nyo. Kayo mo bang nagsasabi na ganito, punta kayo doon? Pag hindi kayo pusasan, alam ng bangko ng World Bank na ako ang totoo. Dahil nakita nila ang dokumento ko. Titulo ng yaman ng pangdaigdigan nasa akin. Pati yung tinatawag na last will testament. Kita mo Marcos, mga pamilya, may last will sa last will pa eh. Ay ang kalabasan, mag-last-last na lang sila dahil wala silang magawang paraan. Ito po ang katotohanan. Pinakapi ko lang ito sa original.
At ang account at ang dokumento sa World Bank Group, may codename CFM, alam ko, nandito sa akin. Ipabasa ko lang ito ng sa World Bank, hindi sila pwede ito banggit. Nandun ang original. May instruction dito sa akin. Nandito ang last will testament ni Marcos sa akin. Dito, sa 300 committee. Nandito ang last will ni Marcos. Tungkol sa akin. Kaya kung gusto nyo patunayan, withdrawin ninyo. Malaya kayo mag-withdraw. Ay ako, naningil na ako dahil alam ko walang pira ang mga bansa, mga bangko eh. Ngayon, paano kayo nagkapira? Kung walang pira ang mga bangko. Akong nakakaalam kung paano i-withdraw yung pira na yan. Kahit walang pira. Ang mahalaga doon yung pirma ko. Mga kapatid ko, mga Pilipino, huwag kayo magpadala sa mga sinasabi na ang gold ng mga Marcoses gagamitin sa 2025. Pakana lang yan para bumuto kayo ulit. Para maluko naman kayo ulit. Yan lang ang paabot ko sa inyo mga kapatid ko. Manindigan kayo ng totoo. Iupo nyo ako. Maniwala kayo sa akin. Patayin nyo ako pag hindi masunod ang gusto ko. Yan lang. Para sa inyo ito. Hindi para sa akin. Dahil sa araw-araw, gumagastos ako ng 100 piso, pambili namin ng ulam sa kabigas. Buhay na ako, maligaya na ako. Yung kayamanan na nakalimpak-limpak na sa infinite book, walang katapusan, para sa inyo ang Pilipino. Para sa ating industrial at saka humanitarian. Lahat-lahat para sa inyo yan. Ibubuga ko yan sa inyo. Hindi ko pwedeng nakawin yan. Dahil nakapangalan sa akin yan. Turuan nyo ako paano nakawin yung sarili kong nakapangalan sa akin ng kayamanan na yan. Ang magnanakaw dito, hindi nakapangalan sa pangalan nila. Kaya ninanakaw nila. Pero sa akin, hindi ko pwede nakawin. Kung sino magaling na mga profesor, mga genius na mga tao, turuan niya ako paano ko nakawin yung sarili kong pera. Para sa inyo. Yung pera na yan sa akin, para sa inyo, hindi para lang sa akin. Hindi ako sakit. Kaya mag-isip kayo ng Pilipino. Hindi pa nasilang yung mga anak nyo nakalaan na para sa mga lahi natin. Walang katapusan itong yaman. Kaya ayaw umalis yung nakaupo dyan kasi tiban-tiba sila sa kalukuhan. Tumatanggi sila, yung nagtatanggi, kaharap nyo eh. Para lang kayo naglukuhan ng harap-harapan. Ang katwiran nyo, upo sir. Kahit niluloko na kayo, upo sir. Ako upo sir, totoo po sir. Ganun lang kasimple yan. Subukan ninyo, itong darating na eleksyon, araw-gabi, pupuntahan kayo doon ng mga tao niya, mekanism kung tawagin, mga tao ng mga politiko. O kapatid, 100,000 sa isang grupo ng foundation ha, boto nyo si Juan de la Cruz para naman matulungan kayo. Ano itutulong ng mga yun? Wala man sila pirang iimprintahin, hindi man sila nakabayan. Kaya sinabi ko sa inyo na ang pira na sinasabi ng gobyerno nakabayad din sila ng utang, wala akong binayad na utang. Pinakita ko sa inyo. Quadrilyon ang utang ng gobyerno sa akin bilang ako may-ari ng yaman. Hindi na ako inintindi. Ano sabi ng mga ibang oligark? Mag-isip ka. Kapag i-turnover mo ang pamahala kay Prince Kiram, baka wala na tayong kayamanan. Lahat kumpiskado. Kaya hindi na i-turnover sa akin. Ano naman kung hindi nyo turnover sa akin? Bakit? Kayo ba magpaupo sa akin? Malas nyo. Kapag bumuelo ang ICC, tandaan ninyo. Magugulat kayo kung ilang daan dyan ang hulihin sa inyo na mga opisyal ng gobyerno. Sabihin nyo, wala kayo kasama. Kasama kayo dyan. Pananagutan nyo yan. Oh. Alam ko kung ilang opisyal sa bansa natin ang huhulihin. Okay, maraming salamat sa umagang ito. At ako ay nagpasalamat sa mahal na Allah at sa inyong mga Pilipino na nilatag ko ang katotohanan. Hindi ako naninira ng mga kung sino dyan. Sinasabi ko lang katotohanan sa akin. Dahil property ko to. Kung kayo mayroon man dyan, magsalita rin kayo. Makarapatan nyo na magsinungaling kayo. Mambula kayo sa Pilipino. Ako karapatan ko to mambula. Pero katotohanan ang binubula ko para magising ang Pilipino sa katotohanan. Hindi para lukuhin ang Pilipino. Maraming salamat, mga kapatid ko. Huwag kayo magtataka. Ako ang buhay na global metal signatory sa bansang ito. Sa ayaw nyo sa gusto. Kung gusto, hamunin nyo ako.
Bayaran yung Supreme Court. 1 linggo tayo magdebate doon. Ipakita natin lahat ng dokumento kung sino sa atin ang totoo. Ilabas yung titulo nyo ng titulo ng kayaman ng pangdaigdigan. Ilabas ko rin yung akin. Pati Laswell. Okay? Maraming salamat ulit. Bye-bye. Assalamualaikum salam. Sa mga kapatid kong Islam at saka Kristiyano, pagpatawad nyo ako, sinasabi ko lang katotohanan. Kayong nakaupo sa gobyerno, huwag kayong magalit sa akin dahil kayo mismo nang bubula sa kapwa nyo Pilipino. Salamat po. All the bayad ni Allah.